Nang hilingin ng aking asawa ang diborsyo pagkatapos ng 15 taon, tahimik akong pumayag at nilagdaan ng mga papeles habang nagdiriwang siya kasama ang kanyang kabit sa paborito nating restaurant. Nilapitan ko ang kanilang mesa na may ngiti. "Congratulations sa inyong kalayaan," sabi ko habang inaabot ang isang sobre. Nawala ang kanyang pagngisi nang mabasa niya ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na ang pulang lipstick sa malinis na puting tela ang nagwakas sa aking kasal. Hindi ito may sigawan o pagsabog, kundi ang tahimik na bangungot ng pagtuklas. Nakatayo akong nanigas sa aming walk-in closet. Ang damit panlalaki ni William ay nakabitin sa aking nanginginig na mga daliri. Naaalala ko ang eksaktong sandali ng perpekto. Martes, 9:17 ng umaga. Nasa paaralan ng kambal, si Emma ay nasa piano lesson. Kinukuha ko ang mga damit para sa dry cleaning nang mapansin ko ang gym bag ni William na nakatago sa likod ng kanyang mga makikintab na Oxford shoes. Bahagyang nakabukas ang zipper, nagpapakita ng lukot na damit na sinasabi niyang suot niya sa emergency surgery kagabi. Ang mantsa ay hindi medikal. Walang siruhano ang nagsusuot ng ganoong kulay pula sa operating room. Bago tayo magpatuloy sa nakakagulat na pagtuklas ni Jennifer, nais kong imbitahan kayong maging bahagi ng aming komunidad sa pagkukuwento. Kung ang mga kwento ng lakas sa harap ng pagtataksil ay tumatago sa inyo, pindutin ang subscribe. Ito ay libre at makakatulong upang suportahan ang mas marami pang kwento ng mga kababaihang muling binabawi ang kanilang kapangyarihan. Ngayon tingnan natin kung paano nagsimulang bumagsak ang tila perpektong buhay na ito. Nakatayo ako roon, nanlalambot ang puso, habang ang 15 taon ng kasal ay naging isang nakakasirang piraso ng ebidensya. Si Dr. William Carter, isang respetadong cardiac surgeon, ang aking asawa, ang ama ng aming 3 anak, ay may labi ng ibang babae sa kanyang damit. Ang maingat na itinayong realidad na aking ginagalawan ay nagkawatak-watak sa akin na parang pinong kristal sa marmol na sahig. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan. Sa loob ng maraming taon, tinawag kami ng mga kasamahan ni William na The Perfect Carters. Siya na may matatag na mga kamay na nagliligtas ng buhay araw-araw, ako na may hindi natitinag na suporta at dedikasyon sa aming pamilya. Ang aming bahay na istilong kolonyal sa Oakley Heights na may maayos na damuhan at puting bakod ay tila isang sinehan. The American Dream personified. Idineklara niya sa mga hospital fundraiser, ang kanyang braso ay nakapulupot sa aking baywang, hawak ang baso ng champagne. Hindi ko magagawa ang ginagawa ko kung wala siya. Ang ibang mga asawa ng doktor ay magalang nang ngumingiti, ngunit nakikita ko ang inggit sa kanilang mga mata. "Meron kami ng lahat," sabi nila, 3 magagandang anak, katiyakan sa pananalapi, at isang partnership na nakayanan ang mga mahirap na taon ng medical school, residency, at pag-angat ni William sa katanyagan. O sa tingin ko, sa pagbabalik tanaw, dapat ko sanang nakilala ang mga babala. Nagsimulang magtagal magtrabaho si William, sinasabi na kulang sa staff ang ospital. Ang weekend golf kasama ang mga kasamahan ay naging mas madalas. Ang aming mga pag-uusap ay naging mas maikli, mas praktikal. Pag-schedule ng mga aktibidad ng mga bata, pagtalakay sa mga pangangailangan sa bahay, pagpaplano ng mga social obligation na magpapaunlad sa kanyang karera. Nang ma-promote si William bilang Chief of Cardiac Surgery noong tagsibol, nag-organisa ako ng isang party kasama ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Ngumiti siya at nagpasalamat sa akin sa publiko, ngunit pagkatapos ay nagreklamo na napahiya ko siya sa harap ng hospital board. Nang gabing iyon, natulog siya sa guest room, sinasabing, "Pagod. Ito ang pressure," sabi ko sa aking kapatid sa telepono kinabukasan. Ang promotion ay may kasamang maraming responsibilidad. Ang mga lalaki sa kapangyarihan ay madalas nagbabago, Jen, panta niya. Pinalewala ko ang kanyang pag-aalala bilang cynicism mula sa kanyang sariling bigong kasal. Lumayo rin ang pisikal na distansya. Sinasabi ni William na pagod siya sa 20 oras na operasyon. Nang tumalikod siya sa aking paghawak, bumili ako ng bagong lingerie, nag-schedule ng mga date night, sinubukan ko ang lahat ng iminumungkahi ng mga women's magazine upang mapanatili ang spark. Kalahati puso siyang nakikilahok,
sinusuri ang kanyang telepono sa buong maingat naming pinaplanong gabi. Okay lang ba ang lahat sa atin? Tanong ko isang gabi matapos niyang halos hindi mahawakan ang paborito niyang pagkain. Pagod lang, Jen. Komplikado ang Jenkins case. At pagkatapos ay uurong siya sa kanyang home office. Sarado ang pinto, boses ay mahina, habang tumatanggap ng mga tawag hanggang gabi. Naniniwala ako sa tiwala. Naniniwala ako sa privacy. Hindi ko kailanman naisip na tingnan ang kanyang telepono o email. Para iyon sa mga insecure na babae, paranoid na babae, hindi para kay Jennifer Carter, ang perpektong asawa. Hanggang sa lumapit ang aming ika-50 na anibersaryo. Nagplano akong sorpresahin si William ng isang romantikong weekend sa Napa Valley kung saan kami nag-honeymoon. Kailangan kong itugma ang aming mga kalendaryo at ang kanyang telepono ay nasa counter habang siya ay naliligo. Isang mabilis na silip lamang upang matiyak na siya ay libre sa weekend na iyon. Iyon lang ang balak ko. Lumabas ang text notification habang hawak ko ang kanyang telepono. Dr. Rebecca Harrington, kahapon ng gabi ay kamangha-mangha. Hindi na ako makapaghintay na maramdaman muli ang iyong pagpasok sa akin. Kailan ka aalis? Nanginginig ang aking daliri habang binubuksan ko ang message thread. Daan-daang text na nagsimula 8 buwan na ang nakalipas. Mga intimate na larawan. Mga plano habang dinadala ko si Emma sa kanyang resital o tinutulungan ng kambal sa kanilang mga science project. Mga malupit na biro sa akin. William, nagpaplano siya ng malaking surprise sa anibersaryo. Rebecca, kawawa naman, iniisip pa rin niyang may ipagdiriwang. Tahimik kong ibinalik ang telepono, ginawa ang kanyang kape gaya ng dati, hinalikan siya ng paalam habang umalis siya patungo sa ospital, at pagkatapos ay nasuka ako hanggang sa wala nang natira kundi mapait na abdo. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, kinumpronta ko siya sa aming silid tulugan. Ang parehong silid kung saan namin nabuo ang aming mga anak, kung saan kami nagyakap sa mga miscarriage bago kami nag-IVF, kung saan niya ako inaliw sa pagkamatay ng aking ama. Natutulog ka ba kay Rebecca Harrington? Ang boses ko ay nakakagulat na matatag. Hindi man lang kumibot si William. Tinanggal niya ang kanyang relo, maayos na inilagay sa kanyang nightstand. Oo. Gaano nakatagal? Tiningnan niya ako ng may malamig na tingin na hindi ko na nakilala. Gusto ko ng diborsyo, Jennifer. Ang kalkuladong kalupitan ng kanyang tono ay mas nakagulat sa akin kaysa sa mga salita. Hindi ito pag-amin, ito ay pagpatay. Bakit? Bulong ko. Nalampasan ko na ang buhay na ito, nalampasan ko na tayo. Itinuro niya ang aming silid tulugan na parang kulungan. Nagbigay ako ng 15 taon sa kasal na ito, sa mga anak na ito. 45 na ako. Kung magsisimula ako ulit, kailangan na ngayon. Magsimula ulit? Itinayo natin ang buhay na ito nang magkasama, William. Lahat ng ikaw, lahat ng ako. Ang kanyang tawa ay mapait. Nagliligtas ako ng mga buhay araw-araw. Ano ang ginagawa mo, Jennifer? Nagbe-bake ka ng cookies para sa school fundraisers? Inaayos mo ang aking drawer ng medyas? Itinayo ko ang buhay na ito sa kabila ng bigat ng domestisidad. Ang kanyang mga salita ay parang pisikal na hampas. Isinantabi ko ang aking sariling karera sa pagtuturo upang suportahan ang kanyang mga pangarap sa medical school, pinamahalaan ang aming tahanan at mga anak upang makapag-focus siya sa pagpapaunlad ng kanyang karera. Nag-host ng hindi mabilang na mga hapunan kasama ang mga administrator ng ospital upang matulungan siyang makipag-ugnayan. Magiging maayos ka sa pananalapi, patuloy niya na parang tinatalakay ang isang transaksyon sa negosyo. Mag-a-adjust ang mga bata. Laging nag-a-adjust ang mga bata. Nang gabing iyon, natulog siya sa guest room. Nakahiga akong gising, binubuo muli ang nakaraang 50 taon, nagtataka kung mayroon bang naging totoo. Sa umaga, umalis siya patungo sa ospital bago pa sumikat ang araw. Sa counter ng kusina, iniwan niya ang business card ng kanyang abogado. Ang perpektong buhay na akala ko ay itinayo namin ay isang mirage. Ang mga bitak ay palaging naroon. Masyado lang akong dedikado sa aming ilusyon upang makita ang mga ito.
Ang hindi ko alam noon ay ang mantsa ng lipstick at ang affair ay mga nakikitang bali lamang sa isang pundasyon na nasira mula pa sa simula. Ang pagtataksil ni William ay mas malalim kaysa sa aking maiisip at ang tunay na kalikasan ng kanyang pandaraya ay malapit nang magpabago sa aking mundo sa mga paraang gagawing maliit ang kanyang affair kumpara dito. Kinabukasan pagkaalis ni William at ng kanyang business card ng abogado, nagpatingin ako kay Patricia Winters, ang pinakamabangis na divorce attorney sa Old Heights. Kailangan kong maunawaan ang aking mga option, maghanda para sa labanan. Ang unang utos ni Patricia ay malinaw. Idokumento ang lahat, Jennifer, lalo na ang pananalapi. Nang gabing iyon, matapos patulugin ang mga bata na may kasiguruhan na busy lang si Daddy sa ospital, binuksan ko ang aming home safe. Nasa loob ang 15 taon ng financial records, tax returns, investment statements, property deeds. Habang inaayos ko ang mga papeles, lumitaw ang mga pagkakaiba tulad ng madilim na sinulid sa tila walang bahid na tela. Mga buwanang withdrawal na $5,000, $7,500, minsan $10,000 mula sa aming joint savings account patungo sa isang entity na tinatawag na Riverside Holdings. Walang paliwanag, walang paper trail na nagpapakita kung saan napunta ang perang ito. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, halos $250,000 ang nawala. Nakipag-ugnayan ako sa aming bangko kinabukasan. Nag-aatubili ang account manager, ngunit sa huli ay kinumpirma ang aking mga hinala. Ang Riverside Holdings ay isang limited liability company na nakarehistro lamang sa pangalan ni William. Doon natapos ang money trail. Normal ba ito sa mga diborsyo? Tanong ko kay Patricia sa aming follow-up meeting habang inaabot ang mga bank statement sa kanyang mahogany desk. Sa kasamaang palad, oo, sabi niya. Sinuri niya ang mga dokumento sa pamamagitan ng makitid na reading glasses. Ngunit ang pattern na ito ay nagmumungkahi ng isang bagay na mas kalkulado, isang bagay na pangmatagalan. Sa pag-uusap na ito, nabanggit ni Patricia si Dr. Nathan Brooks. Ang pangalan ay lumabas sa isa pa kong kaso, paliwanag niya. Dating kasamahan ng iyong asawa, umalis sa Ashford Medical Center 3, taon na ang nakalipas sa ilalim ng kagiliw-giliw na mga pangyayari. Maaaring sulit na kausapin. Bahagya kong naaalala si Dr. Brooks, tahimik, dedikado, palaging bahagyang hindi komportable sa mga hospital function. Nawala lang siya sa medical community nang walang paliwanag. Binaliwala ni William ang aking mga tanong bilang professional differences. Walang kawili-wili. Tumagal ng 5 tawag upang mahanap ang kanyang kasalukuyang practice, isang disenteng family clinic, 40 milya sa labas ng lungsod. Protektibo ang kanyang receptionist, ngunit nang banggitin ko ang pangalan ni William, agad niya akong inilipat. Mrs. Carter. Ang kanyang boses ay may bigat na nagpatibok sa aking tiyan. Hinihintay ko na ang tawag mo sa loob ng ilang taon. Nagkita kami sa isang coffee shop sa pagitan ng aming mga tahanan. Si Dr. Brooks ay malaki na ang pinagbago mula nang huli ko siyang makita. Malalim na mga linya sa paligid ng kanyang mga mata, kulay abo na ang buhok bago ang panahon. Nag-order siya ng black coffee at pinagmasdan ako ng may clinical gaze. Alam kong darating ang araw na ito, sabi niya ng tahimik. Hindi ko lang alam kung sino sa atin ang unang bibigay. Ako dahil sa aking konsensya o si William dahil sa kanyang kayabangan. Ang kanyang ibinunyag sa susunod na oras ay nagpabagsak sa natitira sa aking mundo. Ang fertility clinic sa Ashford ay may problema. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ilang mag-asawa ang nag-ulat ng mga bigong IVF procedures sa kabila ng pinakamainam na kondisyon. Napansin ko ang mga hindi pagkakapare-pareho sa mga lab report, bahagyang pagkakaiba sa dokumentasyon kumpara sa aktwal na mga pamamaraan. Nanginginig ang aking mga kamay sa aking hindi nagalaw na late. Dumaan kami sa 3 rounds ng IVF upang mabuo ang mga kambal, 2 pa para kay Emma. Bawat pagkabigo ay nakapanlulumo, bawat tagumpay ay himala. Nagsimula akong magsiyasat ng tahimik. Ang clinic director, si Dr. Mercer, ay nagpapalsipika ng mga resulta, nagpapalit ng mga specimen, nagmamanipula ng mga success rate upang mapanatili ang reputasyon at pondo ng klinik. Nang kumprontahin ko siya, inamin niya na alam ni William,
Higit pa sa alam niya, kasabwat. Imposible iyon, bulong ko. Gusto ni William ng mga anak, pareho kami. Nag-slide si Dr. Brooks ng isang thumb drive sa mesa. Mga record ng ospital, lab reports, pirma ni William na nag-aautorisa ng mga pagbabago sa procedure, ang kanyang euphemism para sa pagmamanipula ng mga specimen, kasama na ang sayo. Bakit? Ang aking boses ay nabiyak. Bakit niya gagawin iyon? Originally para sa career advancement, si Mercer ay nasa board na kalaunan ay nag-promote kay William sa chief. Ngunit sa iyong lasa, nag-atubili siya. May hereditary heart condition si William, hypertrophic cardiomyopathy. Mild sa kanyang kaso, ngunit may 50% chance na maipasa ito sa kanyang mga anak. Ang isang siruhano na may ganitong ambisyon ay hindi maaaring makipagsapalaran sa mga anak na may kondisyon na maaaring magpapakita ng hindi maganda sa kanyang profesional na paghatol. Ang mga implikasyon ay bumagsak sa akin na parang alon. Hinawakan ko ang gilid ng mesa upang patatagin ang aking sarili. Kaya sa aming mga IVF treatment, tiniyak niya na hindi talaga ginamit ang kanyang sperm? Ginamit ng klinik ang mga anonymous donor? Alam na alam ni William ang kanyang ginagawa. Umalis ako sa pagpupulong dala ang thumb drive na nagsusunog ng butas sa aking bag at isang rekomendasyon para sa isang lihim na genetic testing service. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, kinolekta ko ang mga DNA sample, buhok mula sa kanilang mga brush, laway mula sa kanilang mga toothbrush. Isinama ko ang isa sa mga suklay ni William mula sa master bath. Hindi na niya ito ginagamit. Ang 2 linggo ng paghihintay para sa resulta ay napakasakit. Pinabilis ni William ang mga proseso ng diborsyo, humihingi ng custody evaluations, sinasabing ang aking emosyonal na kawalang tatag ay ginagawa akong hindi karapat-dapat na ina. Nagpadala ang kanyang abogado ng mga nakakatakot na sulat. Kinukwestiyon ang aking kakayahang suportahan sa pananalapi ang mga bata na nagsasabing ang aking kontribusyon sa pamilya ay minimal. Nag-alok sila ng settlement na mag-iiwan sa akin ng halos hindi sapat upang mabuhay, isang kalkuladong hakbang upang pilitin akong sumuko. Samantala, pinanatili ko ang mga palabas, tinulungan ang kambal sa kanilang mga science project, dumalo sa resital ni Emma, ngumiti sa school drop-offs, magalang na tumango kapag ang ibang mga ina ay nagtanong tungkol sa kawalan ni William. Alam mo naman, ganito sa ospital. Sa gabi, nag-research ako ng mga paglabag sa medical ethics at fertility fraud. Ang mga kasong nahanap ko ay nakapanlulumo. Mga doktor na gumagamit ng sarili nilang sperm sa halip na mga donor. Mga klinik na naghahalo ng mga embryo, mga pamilyang natutuklasan ang mga biological na katotohanan dekada na ang lumipas. Ngunit walang kahit saan akong nakahanap ng kaso na tulad ng sa amin. Isang asawang sadyang tiniyak na ang kanyang mga anak ay hindi kanyang biological na anak lumilikha ng pamilya sa maling pag-aakala habang pinapanatili ang kathang-isip ng genetic connection. Tumunog ang testing noong Martes ng umaga. Ang boses ng babae ay profesional, detached. Mayroon na kaming resulta, Mrs. Carter. Gusto mo bang i-email ko o mas gugustuhin mong pag-usapan ito sa telepono? Email, bulong ko. Alam kong kailangan kong makita ang ebidensya gamit ang sarili kong mga mata. Ang clinical language ng report ay hindi makapagpapalambot ng suntok. Ang pinaghihinalaang ama ay hindi kasama bilang biological na ama ng mga nasuring bata. Ang probabilidad ng paternity ay 0%. Nagprint ako ng 3 kopya. Isa para sa aking abogado, isa para sa safety deposit box na binuksan ko sa sarili kong pangalan lamang, at isa na isiniksik ko sa isang cream-colored na sobre na may logo ng Ashford Medical Center na nakuha mula sa home office ni William. Sa mga linggong iyon ng pagpapanggap na walang nagbago, ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang pagkawasak ay naging isang bagay na mas matigas, mas malamig. Hindi lang ito tungkol sa affair o mga nakatagong asset. Ito ay tungkol sa isang fundamental na pagtataksil na nagsimula bago pa man mabuo ang aming mga anak. Tinanggihan ako ni William ng pagpili.
Lumikha siya ng isang detalyadong kasinungalingan na humubog sa 50 na taon ng aking buhay, ang aking pagkakakilanlan bilang isang ina, ang mismong pag-iral ng aming mga anak, habang inilalagay ang kanyang sarili bilang ang mapagbigay na tagapagbigay, ang dedikadong ama, ang napakagaling na siruhano na nagliligtas ng mga buhay. Ang katotohanan ay nagbago ng lahat, at ngayon ay hawak ko ang kapangyarihan upang matiyak na magbabago rin ito para sa kanya. Dala ang mga resulta ng DNA test, ang aking pagdadalamhati ay nagbago sa isang bagay na mas matalas, mas nakatuon. Si William ay lumikha ng isang pikeng realidad sa loob ng 15 na taon, at ngayon ay babaklasin ko ito ng methodical, kumpleto. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba pang mga pamilya na dumaan sa fertility treatments sa Ashford noong panahon ng pamamahala ni William. Nagbigay si Dr. Brooks ng listahan ng 27 mag-asawa na maaaring naapektuhan. Karamihan ay tumangging makipag-usap sa akin, ayaw questionin ang pinagmulan ng kanilang mga mahalagang anak. 5 ang pumayag na makipagkita. Ang mga Miller ay may kambal na hindi kamukha nila. Ang mga Patel ay may anak na may hindi inaasahang mga isyu sa kalusugan. Ang mga Johnson, Garcia at Wilson. Bawat isa ay may mga kwento ng mga himalang pagbubuntis pagkatapos ng maraming bigong pagtatangka na personal na pinansin ni Dr. Mercer ang kanilang mga kaso. Napakagpasalamat lang namin, sabi ni Sarah Wilson na tumutulo ang luha. Hindi namin kailanman kinwestiyon kung paano. Ang aking paghahanap ay humantong sa akin kay Diane Fletcher, isang dating nurse na nagtrabaho sa fertility clinic sa loob ng 12 taon. Nagkita kami sa kanyang maliit na apartment sa labas ng lungsod, kung saan siya nakatira na napapaligiran ng mga filing cabinet. Pinanatili ko ang mga tala ng lahat, paliwanag niya, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang kukuha siya ng isang leather-bound journal. Mga pangalan ng pasyente, mga pagbabago sa procedure, mga pirma na nag-aautorisa ng mga pagbabago. Akala nila sinira ko lahat nang umalis ako. Bakit hindi mo sila sinubpo? Tanong ko. Mapait ang ngiti ni Diane. Ginawa ko. Hospital Administration, Medical Ethics Board, kahit ang pulisya. Sa bawat pagkakataon, nawala ang investigasyon. May malalakas na kaibigan ang iyong asawa, Mrs. Carter. Ipinakita niya sa akin ang mga entry na nagsimula 8 taon na ang nakalilipas. Methodical na dokumentasyon ng mga pagpapalit ng specimen, mga pick and consent form, mga irregularidad sa procedure. Paulit-ulit na lumitaw ang pirma ni William, nag-aautorisa ng mga pagsasaayos ng protocol sa mga kaso na may genetic concerns. At sa aking kaso? Tanong ko ng tahimik. Lumipat si Diane sa isang pahinang may markang pangalan ko at mga petsang tumutugma sa aming mga IVF procedure. Espesyal na instruksyon mula kay Dr. Carter mismo. Pagpapalit ng specimen na autorisado dahil sa mga alalahanin sa kalidad. Walang donor identification na naitala. Kinuha ko ang larawan ng bawat pahina, bawat pirma, bawat nakakawasak na tala. Habang ako ay umaalis, naglagay si Diane ng business card sa aking kamay. Medical Ethics Investigation Unit, magtanong para kay Agent Dawson. Sabihin mong ipinadala kita. Si Michael Dawson ay nagtatrabaho para sa Joint Task Force na nag-iimbestiga sa healthcare fraud. Siya ay bumubuo ng kaso laban sa Ashford sa loob ng 18 buwan, ngunit hindi makapasok sa pader ng katahimikan sa paligid ng fertility clinic. Ang iyong ebidensya ay maaaring ang susi, paliwanag niya sa aming unang pagpupulong. Ngunit kailangan natin ng higit pa, mga financial record na nagpapakita ng mga kickback, mga naitalang pag-amin ng kasalanan, testimonya mula sa isang kasalukuyang nasa loob. Ibinigay ko ang aking sarili sa pagkalap ng kung ano ang kailangan niya habang pinapanatili ang peking anyo ng isang babaeng nag-aatubiling tumatanggap ng diborsyo. Ngumiti ako ng malungkot kay William sa mga mediation session. Sumang-ayon sa mga pansamantalang arrangement sa custody, nagpanggap na isinasaalang-alang ang kanyang nakakainsultong financial settlement. Masyado kang makatuwiran, Jennifer, sabi ni William pagkatapos ng isang partikular na tensyonadong pagpupulong kasama ang aming mga abogado. Ang mga bata ang una,
Malumanay kong sagot. Gusto ko lang ang pinakamaganda para sa lahat. Ang kanyang kumpiyansa ay lumago sa bawat pagbibigay ko. Dinala niya si Rebecca sa mga school function. Ipinakilala siya sa aming mga kaibigan, kahit na ipinatulog siya kapag dumadalaw ang mga bata sa kanyang bagong downtown apartment. Habang tahimik kong nire-record ang mga pag-uusap, kumukuha ng litrato ng mga dokumento at binubuo ang aking kaso. Ang aking investigasyon ay kumuha ng hindi inaasahang pagliko nang kumuha ako ng isang private investigator upang tingnan ang background ni Rebecca. Ang ulat ay nagbunyag ng isang nakakagulat na bagay. Hindi lang siya kasamahan at kasintahan ni William, siya ay anak ni Meline Harrington. Si Meline Harrington ay pasyente ni William 5 taon na ang nakalilipas. Isang routine valve replacement na nagtapos sa trahedya nang si William ay gumawa umano ng pagkakamali sa procedure. Nilinaw siya ng investigasyon ng ospital sa anumang kasalanan na nagsasabing hindi ipinahayag ni Meline ang isang gamot na nagpalala sa kanyang operasyon. Ang katotohanang nakabaon sa mga record na natuklasan ni Agent Dawson ay si William ay nag-ooperate ng may kaunting tulog pagkatapos ng isang weekend kasama si Rebecca sa Chicago. Ang kanyang pagkakamali ay natakpan, ang mga record ay pinalsipika, ang pamilya ay binayaran ng mga pondo ng Ashford. Ang asawa ni Meline ay namatay 1 taon pagkatapos mula sa stress-induced heart failure, iniwan si Rebecca na mag-isa. Binago niya ang kanyang apelyido, binura ang koneksyon sa kanyang nakaraan at methodical na nagtrabaho patungo sa buhay ni William. Una bilang kasamahan, pagkatapos ay bilang kanyang kabit. Ang kanyang paghihiganti ay ilang taon nang ginagawa tulad ng sa akin. Pinagdebatehan ko kung kukumprontahin siya, marahil ay imumungkahi pa na magtulungan kami, ngunit nagpasya akong huwag. Ang mga motibasyon ni Rebecca ay emosyonal, pabago-bago. Ang akin ay kailangang maging kalkulado, precise. Sa susunod na buwan, kinakalap ko ang mga testimonya mula sa mga dating empleyado ng klinik dinokumento, ang money trail mula sa Ashford, patungo sa Riverside Holdings, patungo sa mga offshore account at nakakuha ng mga sworn statement mula sa mga pasyente na ang mga treatment ay naapektuhan. Si Agent Dawson ay bumuo ng isang legal na kaso habang ako ay bumubuo ng isang bagay na mas personal, ang kumpletong pagwasak sa maingat na ginawang imahe ni William Carter. Nire-record ko si William sa isa sa aming mga co-parenting discussion. Tahimik na itinutulak ang pag-uusap patungo sa fertility treatments. Ang mga kambal ay may mga mata mo, sabi ko casually. Magandang genes, sagot niya, distracted ng kanyang telepono. Naiisip mo ba kung minsan kung naipasa nila ang iyong kondisyon sa puso? Ang kanyang ulo ay biglang tumingin. Hypertrophic cardiomyopathy? Nabanggit ni Dr. Brooks iyon. Dumilim ang mukha ni William. Dapat manahimik si Brooks tungkol sa mga bagay na hindi niya problema. Hindi ba ang mga alalahanin sa kalusugan ng ating mga anak ay problema niya? Problema ko? Walang dapat ikabahala, sabi niya. Nasubukan ko na sila ilang taon na ang nakalilipas. Maayos sila. Paano mo sila nasubukan nang hindi ko alam? Ako ang kanilang ama at doktor. Gumawa ako ng medikal na desisyon. Nakuha ng recording ang bawat salita, ang kanyang pag-amin sa kondisyon, ang kanyang pag-amin sa pagsubok sa aming mga anak nang walang aking kaalaman, ang kanyang patuloy na pagpapanggap ng biological connection. Ito na ang huling piraso na kailangan ni Agent Dawson. Ang timing ay hindi maaaring maging mas perpekto. Ang taunang Ashford Medical Center Gala ay papalapit na, ang pinakaprestihiyosong kaganapan sa kalendaryo ng ospital. Si William ay napili upang matanggap ang Physician of the Year Award para sa kanyang mga groundbreaking na kontribusyon sa cardiac surgery at hindi natitinag na ethical standards. Dumating ang imbitasyon sa aming bahay na naka-address pa rin sa aming dalawa sa kabila ng aming papalapit na diborsyo. Nag-text si William na isasama niya si Rebecca bilang kanyang date, ngunit malugod akong tinanggap na dumalo kung hindi ito masyadong awkward. Sumagot ako ng isang perpektong timpla ng nasaktang dignidad at mapagbigay na pagtanggap. Hindi ko ito palalampasin. Nararapat mo ang pagkilalang ito. Ang hindi alam ni William,
ay nakipagkita na ako sa chairman ng hospital board, nagbabahagi ng mga piling piraso ng ebidensya. Isang espesyal na sesyon ang na-schedule kaagad bago ang gala. Isang sesyon kung saan ipipresenta ni Agent Dawson ang buong kaso laban kay William Dr. Mercer at sa fertility clinic. Habang inihahanda ko ang aking gala dress, isang eleganteng itim na gown na minsang minamaliit ni Rebecca bilang suburban mom tries sophistication. Sa isang text kay William, natanggap ko ang abiso na sina William at Rebecca ay magdiriwang sa Vincenzo pagkatapos ng award ceremony. Ang aming espesyal na restaurant kung saan siya nag-propose 15 taon na ang nakalilipas. Ito ang perpektong pagtatapos sa aking maingat na nakaplanong revelasyon. Ang sobre na may resulta ng DNA ay handa na. Ang mga awtoridad ay nakahanda. Bawat detalye ay isinasaalang-alang. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan at katiyakan. Si William ay gumugol ng 15 taon sa pagbuo ng kasinungalingan. Bukas ng gabi, ang katotohanan ay sa wakas ay sasabihin. Dumating ang gabi ng Ashford Gala na may perpektong dramatiko timing. Mga bagyo na nagbabanta ngunit hindi pa bumabayo, ang langit ay madilim na may potensyal. Pumasok ako sa hotel ballroom ng mag-isa, suot ang itim na damit na sinabi ni William na ginagawa akong mukhang trying too hard. Ang aking buhok ay nakapusod. Mga hikaw na diamante. Isang regalo mula sa isang asawa na hindi na umiiral. Kumikinang sa ilaw habang gumagalaw ako sa karamihan ng mga medical elite. Nakita ko agad si William, nagahari malapit sa entablado, ang kanyang braso ay possessively nakapalibot kay Rebecca. Suot niya ang crimson, ang parehong kulay ng lipstick na nagpasimula ng pagbubunyag na ito. Ang mga miyembro ng hospital board ay nakapaligid sa kanila. Tumatawa sa kanyang mga biro, humahanga sa kanyang perpektong kasama, ang larawan ng tagumpay. Ang lihim na board meeting ay natapos lamang 30 minuto ang nakalilipas. Nanonood ako mula sa isang gilid na silid habang ipinipresenta ni Agent Dawson ang ebidensya. Mga financial record, mga testimonya ng pasyente, detalyadong dokumentasyon ni Diane Fletcher. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng board ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa pagkabigla patungo sa malungkot na resolusyon. Ang legal counsel ng ospital ay kaagad na nakipag-ugnayan sa opisina ng district attorney. Siyempre, walang alam si William dito habang tinatanggap niya ang pagbati para sa kanyang nalalapit na award. Hindi niya alam na ang mga pulis ay nakaposisyon sa bawat labasan, naghihintay ng signal mula kay Agent Dawson. Hindi niya alam na ang kanyang perpektong ginawang buhay ay ilang minuto na lang mula sa pagkakawasak. Tahimik akong nakihalubilo, tumatanggap ng pakikiramay para sa aking nabibigong kasal mula sa mga asawa ng mga kasamahan na palaging nakikita ako bilang kasangkapan lamang sa kahusayan ni William. Sobrang tapang mo na pumunta ngayong gabi, bulong ni Margaret Reynolds, ang asawa ng Chief of Surgery. Ang kanyang pakikiramay ay totoo. Kahit na ang kanyang mga mata ay nakatutok kay William at Rebecca. Hindi ko palalampasin makita si William na matanggap ang pagkilalang karapat-dapat niya. Sagot ko na may ngiti na bahagyang nakapagpasama ng kanyang loob. Nagpatuloy ang award ceremony ayon sa plano. Ang hospital board chair, si Dr. Helena Winters, ay nagpasya na ang pampublikong revelasyon ay mas epektibo kaysa sa isang tahimik na pag-aresto. Umakyat si William sa entablado sa nakakabinging palakpakan, tinatanggap ang kristal na tropeyo na may praktisadong pagpapakumbaba. Ang medisina ay hindi lamang agham, sabi niya sa mikropono. Ito ay isang sagradong pagtitiwala sa pagitan ng doktor at pasyente. Ang etika ay dapat gumabay sa bawat desisyon, bawat procedure, bawat sandali sa operating room. Pinanood ko si Rebecca sa kanyang talumpati. Ang bahagyang tensyon sa kanyang balikat, ang kalkuladong paghanga sa kanyang mga mata. Gumaganap siya ng isang papel, tulad ko sa loob ng 15 taon, ngunit para sa napakaibang mga kadahilanan. Nagtagpo ang aming mga tingin sa sandali sa buong silid, at mayroong isang bagay na pumasa sa pagitan namin, isang pagkilala, uri ng dalawang babae na nakakakilala sa totoong William Carter. Pagkatapos ng seremonya, umalis sila patungong Vincenzo tulad ng plano.
Sumunod ako 20 minuto pagkatapos, ang cream-colored na sobre ay ligtas sa aking clutch. Hindi nagbago ang restaurant, mga puting tablecloth, malambot na ilaw, Italian opera na mahinang tumutugtog. Agad akong nakilala ng matre. Mrs. Carter, napakagandang makita ka muli. Nabanggit ng iyong asawa na baka sumama ka. Si William ay alinman sa lubos na kumpiyansa o nagsiset up ng isang malaking kahihiyan sa publiko. Sa alinmang paraan, perpekto itong gumagana sa aking plano. Nakaupo sila sa aming lumang paboritong mesa, malapit sa mga bintana. Nag-order si William ng 1982 Bordeaux na ibinahagi namin sa aming anibersaryo, 5 taon na ang nakalilipas. Ang bote sa pagitan nila ay nagkakahalaga ng higit sa 1 buwan ng groceries para sa aming mga anak. Nakita muna ako ni William, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkabigla patungo sa pagiging smug. Malinaw na ipinapalagay na ako ay naparito upang gumawa ng ilang desperadong pakiusap. Lumingon si Rebecca, ang kanyang perpektong mga tampok ay nag-aayos sa isang maskara ng magalang na pag-aalala. Jennifer. Ang boses ni William ay nagdadala ng patronizing tone na perpekto niya. Hindi ito inaasahan, hindi ba? Nilapitan ko ang kanilang mesa, kalmado at kolektibo. Sinabi mo sa matre na baka sumama ako. Isang courtesy mention, hindi ko inisip na talagang darating ka. Bahagyang gumalaw si Rebecca. Maaaring bigyan ko muna kayong dalawa ng sandali? Manatili ka, sagot ko, nakikipagtagpo sa kanyang tingin ng direkta. Pagkatapos ng lahat, nakuha mo ang iyong lugar sa mesa na ito, Rebecca. O dapat ko bang tawaging Rebecca Harrington? Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Sumimangot si William na may pagkalito. Anong pinag-uusapan mo? Tanong niya. Alam ni Rebecca, hindi ba? Rebecca, anak ni Meline Harrington, ang pasyenteng tinakpan mo ang pagkamatay, William? Ang babaeng pinalitan mo ang heart valve habang pagod mula sa iyong weekend kasama ang kanyang anak sa Chicago? Nakakainis, hindi ba? Lumingon si William kay Rebecca. Dumating ang pag-unawa. Totoo ba ito? Ang kanyang katahimikan ay kumpirmasyon lamang. Sinamantala ko ang panandaliang pagkalito upang ilagay ang cream-colored na sobre sa mesa. Congratulations sa inyong kalayaan, sabi ko ng tahimik. Sa tingin ko ay makikita mo itong kawili-wiling basahin. Nanginginig ng bahagya ang kamay ni William habang binubuksan niya ito. Inaalis ang mga resulta ng DNA test. Pinanood ko habang ang kanyang ekspresyon ay nagbabago. Pagkalito, pagkatapos ay hindi paniniwala. Pagkatapos ay takot habang dumadating ang pag-unawa. Imposible ito, bulong niya. Ito ba? Tiniyak mo na hindi ginamit ang iyong sperm sa aming mga IVF treatment? Nagpalsipika ka ng mga medical record? Niloko mo ako sa loob ng 15 taon tungkol sa mismong pag-iral ng aming mga anak? Tinitigan ni Rebecca ang papel, pagkatapos ay si William. Anong sinasabi niya? Wala, sigaw ni William, sinusubukang muling kontrolin. Nag-iimbento lang si Jennifer ng mga kwento dahil hindi niya matanggap ang aming diborsyo. Kung gayon, hindi mo isasalaysay ito sa hospital board, sabi ko. Itinuturo ang pasukan ng restaurant kung saan nakatayo na ngayon sina Dr. Winters at ilang board members kasama si Agent Dawson. O sa opisina ng district attorney, o sa aming mga anak. Ang mukha ni William ay nag-ikot sa galit. Ikaw na mapanira. Piliin mong mabuti ang iyong susunod na mga salita, sabi ni Agent Dawson, lumalapit sa aming mesa. Dr. William Carter, inaresto kita para sa medical fraud, financial crimes, at ethical violations sa ilalim ng Medical Practice Act. Natahimik ang restaurant habang binibigkas ni Dawson ang Miranda rights. Nakaupo si Rebecca na nanigas. Ang kanyang sariling paghihiganti ay napalitan ng isang bagay na mas kumpleto kaysa sa kanyang pinlano. Pinaplano mo ito, William. Nagngit-ngit siya habang hinuhuli siya ng isang opisyal. Lahat ng mga buwang iyon ng pagpapanggap bilang mabait na dating asawa. 15 taon, William. Nagkaroon ka ng 15 taon ng pamumuhay ng iyong buhay. Kailangan ko ng 3 buwan upang ilantad ito, sabi ko habang inilalabas siya nila. Naiwan si Rebecca sa mesa, nakatitig sa kanyang kalahating baso ng alak. Hindi ko alam ang tungkol sa mga bata, sabi niya ng tahimik. Naniniwala ako sa iyo, sabi ko.
Ang iyong ina ay karapat-dapat din sa hustisya. Sa mga sumunod na linggo, ang kwento ay sumabog sa medical at mainstream news. Si William ay naharap sa maraming felony charges. Ang kanyang medical license ay sinuspinde habang hinihintay ang paglilitis. Ang fertility clinic ay isinara habang hinihintay ang isang kumpletong investigasyon. Dosenang mga pamilya ang lumitaw, naghahanap ng mga sagot tungkol sa genetic origins ng kanilang mga anak. Ang mga reperkusyon sa pananalapi ay agad at malawak. Ang mga nakatagong asset ni William ay na-freeze. Ang hukuman ay nagtalaga ng isang forensic accountant na nag-trace sa bawat dolyar na kanyang inilihis. Ang financial future ng aking mga anak ay natiyak sa pamamagitan ng isang trust na naitatag gamit ang mga nakuhang pondo. Lumapit si Dr. Brooks sa akin pagkatapos ng preliminary hearing ni William. Nagtatatag ang Ashford ng isang ethics review committee upang pangasiwaan ang reproductive services kapag nagbukas muli sila. Hiningi nila akong pamunuan ito. Congratulations, sabi ko ng taus-puso. Sa katunayan, iminungkahi kong maging co-chair tayo. Ang iyong pananaw ay magiging mahalaga. Ang alok ay nagulat sa akin. Sa loob ng 15 na taon, ako ay si Jennifer Carter, ang supportive na asawa ng surgeon. Ang aking pagkakakilanlan ay nalunod sa karera ni William, ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang imahe. Ngayon, inaanyayahan akong humarap bilang aking sarili. If na buwan pagkatapos ng gala, umupo ako sa harap ni Rebecca sa ibang restaurant. Ang aming hindi inaasahang alyansa ay nabuo sa mga legal na proseso. 2 babae na minanipula ng parehong lalaki para sa magkaibang mga dahilan. Nagsisisi ka ba? Tanong niya, tinutukoy ang paglalantad ng lahat. Ang mga bata ay malalaman din ang katotohanan. Pinag-isipan ko ang kanyang tanong ng mabuti. Malalaman nila na ang kanilang pinagmulan ay hindi kung ano ang ating inisip, ngunit hindi nito binabago kung sino sila o kung gaano ko sila kamahal. Ang pundasyon ng kanilang buhay ay itinayo sa mga kasinungalingan. Pinili ko ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Nang gabing iyon, pinapanood ang aking mga anak na natutulog sa tahanan na pinanatili namin sa kabila ng mga pagtatangka ni William na ipabenta ito. Nakaramdam ako ng isang bagay na hindi inaasahan. Hindi kasiyahan o paghihiganti, kundi paglaya. Ang perpektong pamilya na ilusyon ay nagkawatak-watak, ngunit sa lugar nito ay mayroong isang bagay na totoo. Hindi na ako nabubuhay sa maingat na ginawang kasinungalingan ng iba. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 na taon, ako ang nagsusulat ng sarili kong kwento, magulo, komplikado at ganap na akin, na